Isang maganda at mapagpalang gabi po muli sa inyo pong lahat. Welcome sa atin pong online midweek service dito pa rin po sa Hope Center Church. Kamusta po kayo? Naway na sa mabuti po kayong kalagayan sa tulong at biyaya po ng ating Panginoon. Pag-uusapan natin sa gabi pong ito, mga katotohanan ng pag-ibig ng Diyos, at ang text po natin ay 1 John chapter 3 verse 1. Basahin po natin. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos, at tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Pinagpala na po ng Panginoon ang pagbasa natin ng Kanya pong salita. Ang wiper po ng isang sasakyan, napakahalaga kapag umuulan. Kung nagda-drive ikaw, di ba? Kapag sira ang wiper o kaya hindi po gumagana yung wiper ng sasakyan habang umuulan, ang sasakyan ay maaari pong maaksidente dahil hindi niya makikita ng malinaw ang kanyang daraanan. Alam niyo po, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, maraming nagiging dahilan upang bulagin at palabuin ang ating paningin sa Panginoon. Kaya nga, ang mga ito ay dapat nating alisin. Ngunit nakakalungkot isipin dahil minsan tila ayos na sa atin ang manatiling bulag pagdating po sa Panginoon dahil sa pag-akit natin sa mundo. Naakit po tayo, nahukit tayo minsan o madalas sa mundo pong ito, sa buhay sa mundo pong ito. Masyado tayong nabubulagan dahil naakala natin ang lubos na pagmamahal ay matatagpuan natin sa makasalanang sanlibutang ito. Mas inilalagak natin madalas ang atin pong mga puso sa sanlibutan kaysa Diyos. Mas marami tayong panahon madalas sa mundo pong ito kaysa panahon na para sa Diyos. Dahil marahil, inaakala po natin, dito'y may seguridad tayo. Nakakaligtaan natin na ito'y sa Diyos lamang natin matatagpuan. Yung security, yung tunay na pag-ibig, yung satisfaction, hindi natin matatagpuan sa mundo pong ito, kundi sa Diyos lamang. Mga katotohanan ng pag-ibig ng Diyos. Una, ang pag-ibig ng Diyos ay kamangha-mangha. Type natin dyan, kamangha-mangha, o sa English ay amazing. Sino po sa inyo naniniwala na kamangha-mangha ang pag-ibig ng Diyos? Paano naging kamangha-mangha ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Ayon sa verse 1 na binasa natin na text kanina, behold, sa English yun ang pagkasabi, pero sa Tagalog is masdan ninyo. Ipinahayag dito ang lubos na paghanga ni Juan sa pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, si Juan ay manghang-mangha sa pagmamahal ng Diyos. Ipinapahayag din po ni Juan na ang pag-ibig ng Diyos ay kamangha-mangha at kahanga-hanga. At ipinapahayag ng salita po ng Panginoon ang kalidad at laki ng kamangha-manghang at kahinahangaan ni Juan na pag-ibig po ng Diyos. Ang tanong, kailan ba tayo huling humanga at namangha sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin? Kailan ba natin iniisip at sinariwa ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin? Sa dami marahil ng mga ginagawa po natin sa araw-araw, ay nakaligtaan nating isipin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Lalong-lalo na pag na-overwhelm tayo sa maraming mga problema sa buhay natin araw-araw. Nakakalimutan natin madalas ang pag-ibig ng Diyos sa atin, Nawawala tayo minsan sa tunay na focus, ng buhay natin. Hindi na natin nakikita ang kabutihan at ang pag-ibig po ng Diyos. Alam niyo po, nais ng Diyos na makita natin kung gaano niya tayo kamahal upang tayo'y mamangha at humanga sa Kanya. Ito'y magtutulak po sa atin, upang lalo pa nating mahalin, pagtiwalaan, at sambahin siya sa atin pong mga buhay. Dahil ang pagkamangha at kahanga natin sa dakilang pag-ibig ng Diyos
ang siyang maghihimok sa atin na mas lalo pa natin siyang mahalin at pagtiwalaan at sundin. Namamangha ka pa ba sa pag-ibig ng Diyos sa iyo sa araw-araw? At gusto kong malaman ng bawat isa, paalala sa bawat isa sa atin, ang pag-ibig daw ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Yan din ang sinabi po ni Propeta Jeremias, no? Na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Yan ang sabi niya sa panaghoy. Laging sariwa ang pag-ibig ng Diyos sa araw-araw. Nawa ay patuloy tayong mamangha, patuloy tayo na humanga sa pag-ibig ng Diyos sa atin sa araw-araw, kahit sa panahon na may mga pagsubok, sa panahon na hindi maganda ang ating sitwasyon, sa panahon na may pinagdadaanan tayo ng mga iba't ibang pagsubok sa buhay po natin. Ang aking pong dalangin, nawa ay makita pa rin natin at mamangha pa rin tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin pong mga buhay. Pangalawang katotohanan ng pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay walang katulad. Wala pong katulad ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Bakit ba walang katulad ang pag-ibig ng Diyos? Ayon sa salita o sa talata ang ating binasa kanina, sabi doon, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama. Ang mga salitang anong uri, yung talatang anong uri ay nagpapahayag na si Juan ay naghahanap ng mapaghambingan ng pag-ibig ng Diyos dito sa mundo. Ngunit wala siyang nakita kahit isa. Ibig sabihin, sinasabi po ni Juan ang pag-ibig po ng Diyos Ama ay walang katulad sa mundo pong ito. At ipinapahayag ni Juan na dahil sa sobrang dakila ng pag-ibig ng Diyos, ito'y walang pagkukumparahan o mapaghahambingan. Dahil nag-iisa lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Walang katulad. Kaya kamangha-mangha at kahanga-hanga o talagang namamangha at humanga si Juan sa pag-ibig po ng Diyos dahil ito'y walang katulad dito sa mundo pong ito. Ibig sabihin, tanging ang Diyos Ama, siya lamang, o sa Diyos Ama lamang matatagpuan ang pag-ibig na sobrang dakila. Ibig sabihin, walang sinuman sa mundo pong ito ang makapagbibigay o makapagpapahayag ng pag-ibig na dakila maliban sa Diyos. At ipinapahayag po sa atin ito na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kayang higitan o kahit pantayan man lamang ng pag-ibig ng tao. Ang pagmamahal sa iyo ng iyong magulang, ng iyong asawa o kasintahan, o ng iyong kapatid o kaibigan, ng iyong mga kamag-anak ay hindi nakakasapat sa pagmamahal sa iyo ng Diyos Ama. Kapatid, sa panahon na nangungulila tayo sa pagmamahal ng ating mga mahal sa buhay, sa Diyos tayo lumapit at dumulog dahil sobrang laki at dakila ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Dakila at sobrang kahanga-hanga at walang katulad ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano-ano ang mga katotohanan ng pag-ibig ng Diyos? Una, ang pag-ibig ng Diyos ay kamangha-mangha. Pangalawa, ang pag-ibig ng Diyos ay walang katulad. At pangatlo, ang pag-ibig ng Diyos ay kusang nagkakaloob. Ano ang ipinapakita nito sa atin? Ayon po sa talata na binasa natin, sinasabi, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama. Sinasabi po dito ni Juan sa atin kung paanong ipinapakita ng Diyos Ama ang kanyang pag-ibig sa atin. At ito'y sa pamamagitan ng pagkakaloob. Ibig sabihin, ang bunga po o resulta ng pag-ibig ng Diyos ay pagkakaloob. Hindi pwedeng sabihin mo umiibig ka pero hindi ka nagkakaloob. At ang mga pinagkalooban niya ay ang mga tao. At ang salitang ipinagkaloob,
take note of this, ay nagpapahayag na nararanasan nila ang pagmamahal o pag-ibig ng Diyos. Marahil, simula nung siya'y naligtas, ngunit hindi lamang natatapos doon dahil ang salita ay nagpapahayag din ng bunga ng pagkakaloob ng Diyos ay nagpapatuloy. So, tayo po na nakatanggap ng pag-ibig ng Panginoon, no? Ay nakikita po natin ito at napatunayan natin ito na i-experience dapat natin ang pag-ibig na yon ng Diyos. Ibinigay ng Diyos, siya ang unang nagbigay. Anong binigay ng Diyos sa atin? Kaligtasan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay niya ang Panginoong Jesus upang tayo ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. So nung sinabi niyang iniibig niya tayo, mahal niya tayo, ipinakita niya ito sa gawa. Nagbigay po siya. At tayo dapat na nakakatanggap, nakaranas ng pag-ibig na yan ng Panginoon, dapat nagmamanifest din sa atin. Tayo po ay handang magbigay para sa Panginoon. Handang magbigay, no? Kung ano yung naranasan natin pag-ibig na yan. Because of love, we will give. Alam niyo po, ang Diyos ay nagawad ng pag-ibig sa mga tao. Kahit na makasalanan tayong mga tao. Ngunit, ginawaran pa rin ng Diyos Ama ng kanyang pagmamahal ang mga tao kahit tayo'y makasalanan. Ito'y tunay na dakilang pagmamahal o dakilang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natatapos, kundi hanggang sa ngayon at hanggang sa dulo ng walang hanggan ay may bunga pa rin ito. Ang tunay na pag-ibig ay nagkakaloob ng kusang loob. Kusa, hindi sa pilitan. Ang Diyos ay nagawad ng kanyang pag-ibig ng kusang loob at hindi napilitan. Kung tayo ay magagawad ng pagmamahal sa kapwa, sikapin natin na magawad tayo ng kusang loob. Maging sa atin pong paglilingkod at pagbibigay sa Panginoon. Magbigay tayo ng kusang loob. Magbigay tayo hindi dahil gusto natin mapagpala. Magbigay tayo kundi dahil iniibig natin ang Diyos. Ang dahilan dapat, ang pinaghuhugutan dapat ng iyong pagbibigay ay dahil iniibig mo ang Panginoon. Sa ating pagtatapos, tunay nga na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay napakadakila sa lahat. Ito ay kamangha-mangha at kahanga-hanga. Ito'y walang katulad. Ito'y kusang loob na nagkakaloob. Palagi nating tatandaan na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nagmamaliw kailanman. Panghawakan natin ito at palaging sariwain. Ang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin ay higit na dakila sa lahat. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo na wagas at walang kondisyon. Salamat, Panginoon, at ipinaranas mo sa amin ang pag-ibig na ito. Salamat sa paalala mo, dakilang Diyos. Patuloy nawa namin itong sariwain sa araw-araw naming buhay. Kahit sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga challenges, nawa ay patuloy pa rin naming makita ang iyong pag-ibig sa amin pong mga buhay. Nawa pag nakaranas po kami ng mga challenges, mga problema, pagsubok sa buhay po namin, hindi namin iisipin na iniiwan mo kami. Hindi namin iisipin na pinapabayaan mo kami. Nawa ay patuloy pa rin naming makita at maghari sa aming mga puso ang iyong pag-ibig. Hindi nagmamaliw, hindi nagbabago. Lagi po itong sariwa sa bawat araw o bawat umaga. Lord, salamat dahil patuloy mo kaming iniibig kahit sa panahong hindi kami kaibig-ibig. Patuloy mo kaming inibig kahit sa panahon na nabibigo ka namin.
Kahit sa panahon na hindi ka namin naaalala, ikaw ay patuloy pa ring umiibig sa amin. Dalangin ko ang bawat nakikinig, nanonood sa mga oras pong ito, nawa ay patuloy madama ng bawat isa ang iyong pag-ibig sa mga oras pong ito. Yung mga nagugulumihanan, yung mga nadi-discourage o nawawala na ng pag-asa, Panginoon, yakapin mo sila at iparanadama mo sa kanila, iparanas mo sa kanila sa oras pong ito ang iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Panginoon, pagharian mo ang bawat puso ng iyong dakilang pag-ibig sa mga oras pong ito. Abutin mo ang bawat isa. Ipagkaloob mo ang pangangailangan ng bawat isa. Lord, pahirap ng pahirap ang buhay sa mundo pong ito. Pero patuloy po kaming magtiwala, manampalataya. Dahil ikaw lang ang higit na makakatulong sa amin. At ikaw lang ang umibig sa amin ng wagas at totoo. Wala nang iba. Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat. Lahat ng bawat detalye ng amin pong mga buhay. Turuan mo kami, tulungan mo kami na patuloy na makasunod sa iyong kalooban. Salamat po sa mga kapatid kong ito na patuloy dakilang Diyos na nagbibigay ng kanila pong buhay para ikaw ay paglingkuran. Patuloy, Panginoon, na nagnanais na matuto sa pamamagitan ng iyong salita upang kami ay sama-samang lumago sa amin pong buhay bilang isang Kristiyano. Pagpalain mo mga kapatid kong ito, ang kanilang mga trabaho, kanilang mga negosyo, ang kanilang mga pamilya, at ang lahat ng gawa ng amin pong mga kamay. Panginoon, tinataas ka namin, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa oras pong ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pumula kayong umalis, mayroon lang po tayong announcement. Ayan, bago po tayo manalangin sa pangwakas nating panalangin, salamat po sa inyo. Isang taon na po tayo na wala sa Pilipinas, and pabalik po ako ng Pilipinas ngayong darating po na Pebrero. Magkita-kita po tayo. Saglit lang po ako dyan. Mayroon lang pong aasikasuhin ng mga dokumento. Salamat po sa inyong mga panalangin. Salamat po sa inyong mga suporta, at patuloy po nawa tayo na pagpalain ng Panginoon. Sama niyo po ako sa prayer sa akin pong pagbiyahe. Salamat po sa inyo. Nawa ay patuloy tayong na maglingkod at sumunod sa Panginoon. Manalangin na po tayo. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa gabi pong ito. Patuloy ka namin na pinupurit, pinapasalamatan sa aming kalagitnaan. Sa lahat ng bagay na yung mga ginawa sa amin pong mga buhay. Ikaw ang Diyos na umibig sa amin ng walang kapalit, walang kondisyon. Salamat sa pag-ibig na ito. Alam ko nagsalita ka na, Panginoon, napakinggan mo aming mga panalangin sa gabi pong ito. Salamat po sa iyo, dakilang Diyos. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Sa pangalan ni Jesus. Sa gabi pong ito, mga kapatid, sa ating pagtatapos, patuloy mong taglayin ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng Diyos Anak, at ang patuloy na pag-aliw ng banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po, isang maganda at mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. Mabuhay po kayo at patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon.